Paano nga ba malalaman kung ang iyong buhay ay patungo sa tamang direksyon? Siguro oras na upang gumawa ng pagbabago. Hindi mo ba nainais na sa bawat desisyon ng iyong inarap na may isang sign na magsasabi sa iyo na kung ano ang dapat mong gawin? Bigyang pansin ang pulang mga hudyat. So dahil wala kang isang neon sign upang mailawan ang daan, kailangan mong maghanap ng mga maliliit na bagay na ipinadala sa iyo ng universe. Kailangan mong bigyan ng pansin ng maliliit na pulang watawat na nagsasabi sa iyo na gumawa ng hakbang. Kailangan mong makinig sa iyong kutob kapag alam mo na ang isang bagay ay hindi na tama para sa iyo. Ngunit paano malalaman na ang iyong trabaho, relasyon, mga kaibigan, dieta o pamumuhay ay hindi na nag-workout sa iyo? Sigurado ang ilang mga palatandaan ay medyo malinaw. Ngunit kung minsan ang mga palatandaang ito ay hindi rin inaasahan o dumating sa iba't ibang mga form at maaring maging mas malabo. Kaya naman narito ang ilang mga paraan upang matulungan kang malaman kung ang iyong buhay ay patungo sa tamang direksyon. Number 1, ang iyong unang instinct. Minsan kailangan mo lamang magtiwala sa iyong unang instinct. Ang iyong subconscious ay mas matalino kaysa sa iniisip mo. Sa susunod na pag-iisip mo tungkol sa hinaharap, bigyang pansin ang mga unang emosyon na nararamdaman mo tungkol sa mga pagpapasya na iyong ginagawa. Sa huli, ang mga unang kaisipang iyon ay ang karaniwang tama. Ang mga negatibong kaisipan nito ay minsan ay hindi tugma at walang dahilan. Ang mga kutob mo na ito ay maaring yan ang sinasabi sa iyo ng universe para humanap ka ng ibang paraan. Number 2, ikaw ay palaging pagod. Napapansin mo ba na ikaw ay palaging pagod? Tulad ng araw-araw na tila ba kinakaladkad mo ang iyong mga paa at hindi mo makuha ang tulog. Halos imposible para sa iyo na bumangon sa kama sa umaga. Maaring hindi ka lang pagod. Ito ay maaring ang universe ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay nalulumbay at nalulungkot. Siguro oras na upang tignan ang iyong mga pinilis sa buhay at tignan kung masaya ka ba at kontento o kung oras na upang magbago. Number 3, may sakit na parang aso. Palagi ka bang nagkakasakit? Bueno, ang pagiging malungkot at labis na pagkapagod ay makakapagpasakit sa iyo na pisikal, sa isipan at sa katawan. Ang pagiging sakitin at pagod ay isang tunay na bagay at kailangan mo nang alisin ang anumang bagay na nagbibigay sa iyo ng ganyang pakiramdam. Siguro ang iyong katawan ay nagsasabi sa iyo na magpatuloy at subukan ng isang bagong bagay. Number 4, hitting roadblocks. Tila ba ang lahat ng ginagawa mo kahit gaano kahirap ang iyong subukin ay hindi gumagana? Maari ito ay isang senyales na ang iyong kasalukuyang estado at ang sitwasyon na nakuha mo sa iyong sarili ay hindi tama para sa iyo. Ang mga hadlang na ito, malaki man o maliit, ay maaring sinasabi sa iyo ng universe na baguhin ang mga bagay. Number 5, pakiramdam na takot at anxiety. Nararamdaman mo ba na ikaw ay nababalutan ng anxiety? Nararamdaman mo ba na natatakot kang pumasok sa trabaho o makitungo sa iyong araw-araw na gawain? Ang labis na pakiramdam ng anxiety at kakilakilabot na sumusunod sa iyo saan man ay isang palatandaan ng isang bagay ay hindi tama at kailangan mong baguhin. Number 6, naglitaw ang mga hindi inaasahang pagkaantala. Naiwanan ka ba ng train? May aksidente ba na na-involve ka o nakabook na lahat ng mga flights kaya hindi ka na makapag-out of town? Minsan ang mga aksidenteng ito ay nangyayari dahil sa isang kadahilan at hindi talaga sila aksidente. Maaring hindi mo alam kung paano at bakit sa oras pa na iyon ito nangyari. Ngunit maaring sinusubukan ka ng universe na turuan ka o sabihin sa iyo ang isang bagay. Number 7, tip the scale. At marahil hindi mo rin alam na may mali at hindi mo makita ang mga palatandaan. Kapag nag-aalinlangan, isipin ang tungkol dito.
gaano ka kadalas na masaya? Masaya ka ba kaysa sa hindi ka nasisiyahan? Mas miserable ka ba kaysa sa kaaya-aya? Makakakuha ka lang ng isang pagkakataon sa buhay. At habang ang buhay ay maaring maging mahirap, dapat kang mabuhay ng isang buhay na nagpupuno sa iyo at pinapasaya ka. Number 8, bumalik sa simula. Kung nakakita ka ng palatandaan at alam mo kung ano ang nawala sa iyo, ang iyong ningning at tila ba nawalan ka ng kontrol sa mga bagay, bumalik ka sa simula. Tanungin ang iyong sarili. Bilang isang bata, ano ang nais mong maging? Ano ang iyong mga hilig? Minsan, bilang mga may sapat na gulang o matatanda na, hindi natin nakikita ang talagang gusto natin dahil sa mga panlipunang pressure at baka oras na upang muling balikan ang simula. Number 9, step by step. Mag-ingat ka lang. Hindi ko sinasabi sa iyo na dahil napalagpas mo ang iyong trend ay dapat ka nang mag-quit sa iyong trabaho. Manirahan ka sa iyong mga magulang o kaya maging isang zoologist dahil mahal mo ang mga hayop. Gawin mo kung ano yung bagay na sa tingin mo ay magpapasaya sa iyo. Pero kailangan mo lang tiyakin na maaari mo pa ring mabayaran ang iyong mga bayarin. After all, tayo ay may sapat na gulang, di ba? Gumawa ng kaunting hakbang patungo sa isang bagong paraan ng pamumuhay. Pagkatapos ay isa pa at pagkatapos ay isa pa ulit. Kailangan mong tiyakin na hindi mo iniwan ang isang bagay na hindi mo gusto para sa isang bagay na hindi mag-work sa'yo. Number 10, paghahanap ng tamang landas. Kaya marahil nakinig ka sa universe at nagpasya na mag-quit sa iyong hedge fund job at tuparin ang iyong pangarap na maging isang dolphin trainer. At pagkatapos ito ay masyadong mainit at lagi kang amoy tulad ng isda at malamang hindi ito para sa iyo. Hindi ito ang kinakailangan mong sign upang bumalik sa iyong ginagawa dati. Lahat tayo ay may setback in life at merong palaging mga hadlang sa daraanan natin dito at doon. Pero sa huli, maghanap ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo. Pwede mong baguhin ang iyong kurso, trabaho, lifestyle mo at iba pa, hanggang sa mahanap mo ang mag-workout para sa iyo. Mahanap po ito, magtiwala ka lang. So, iyan po ang ilan sa mga hidden sign na pinadala sa atin ng universe upang malaman natin na tayo ba ay nasa maling landas o tamang landas.